itong paksa natin bago to, pero yung mga ibang paksa, kailangan din natin ulit-ulitin dahil hindi naman nila nakukuha. Pero may nadadagdagan. Ganun din si Jackson eh. Ganun din si Barbanam. Inuulit-ulit tapos may nadadagdagan. So, ang kailangan sa ating church, lahat ay nagre-review sa nakalipas. Talagang yan ang pinaka-enjoyment dapat sa buhay natin. So, katatapos lang natin yung resurrection to freedom. Hindi ko nabanggit last time, to be carnally minded is death. Yan yung letter C, yan yung dulo, no? Kung panglupa lang iniisip mo, carnal lang, kamatayan yun. So, hindi ka pa malaya sa kamatayan, symbolically o futuristically. Okay, tignan natin yung outline. Sana ready kayo sa inyong... Ngayon, kung di kayo ready, pwede kayo namang dito lang tayo sa Matthew, ikwento mo yung mga ikot-ikot ka na lang picture. Mga events pagkatapos na resurrection. Yung isa yata dyan, yung nabuhay yung mga patay. Nabanggit na natin last time yan sa previous broadcast. Ulitin mo lang dito kasi kasama yan sa mga events after resurrection. Maraming nakakita sa mga patay na nabuhay. Yan yung actually loob ng 40 days yan. Hindi yan doon lang nabuhay si Kristo tas yan lang. Loob ng 40 days pasulpot yan. Katulad ni Kristo pasulpot-sulpot. Yung Jesus has risen, yung verse 1 to 11, ito yung after Sabbath pinuntahan ni na Mary Magdalene at ng isa pang Mary yung libingan ni Jesus. Tas may anghel doon na bumaba sa libingan ni Jesus. Tas nirolyo niya yung bato sa libingan. Tas sinabi sa mga babae na wag matakot at si Jesus ay bumangon na mula sa kamatayan, pumuntang Galilee. Saka umalis yung mga babae para sabihin sa mga disipulo. Pero biglang nagpakita sa kanila si Jesus at sinabi nakitain siya sa Galilee. Tapos sa Matthew 28:11 verse to 15 yung the guards report. May mga guard doon na nakakita yung nangyari. Tapos pagkaalis ng mga babae, ni-report nila yung nangyari sa mga chief priest at saka nagplano na sabihin sa mga tao na pumunta yung mga disipulo ni Jesus sa kanyang libingan at kinuha siya habang sila ay tulog. Tapos sa Matthew verse 28, verse 16 to 20, yung the Great Commission. Saka yung 11 disciples pumunta na sila ng Galilee kung saan inutos sa kanila ni Jesus na pumunta. Tas nakita nila si Jesus, sinamba nila 'to pero may iba pa na naghihinala. Then sinabi ni Jesus na make disciples of all nations. Tas saka sila binautismuhan. Tapos tinuro na sundin lahat ng inutos niya. Yun lang Next. yung brother. Sige. Maganda, meron ka lista ng enumeration para matalakay namin. Next broadcast, Great Commission ang title natin. So, sasabihin ko lang yun, pwede mo paghandaan. Kunin mo kay Mama, no? Alam ni Mama, may contender si Bar Jackson, The Great Commission. Tapos, bawat isang gospel, siyempre, in Jesus name yung focus niya. Baptism in Jesus name yung focus niya. Pero pag-aralan mo pa rin yung contender. Okay? So, sa contender, babasahin niya lahat ng 4 gospels tungkol lang sa Great Commission. So, next week yan. Ngayon, hindi lang tayo Great Commission. Hindi tayo nakafocus sa Great Commission. Nakafocus tayo sa mga events yung nagpapakita. O, Sister Ruth, go. Activate lahat, share live, share comment list, Tagalog, giant groups. Tapos, pahandaan nyo na yung anak nyo magtanong. Scribe na rin. Scribe post na kayo. Tapos tanong bulong, okay. Start na. Sige, yung mga pangyayari po matapos yung muling pagkabuhay ni Jesus ay matagpuan po yun sa muling
pagkabanata ng Ebanghelyos dun po sa Matthew 28. Yung mga mahalagang kaganapan nga po yung una nga po dito yung pagbibisita sa libingan. Dito nga po yung sa Matthew 28, 1 to 4. Yung makalipas nga po yung Sabat, madaling araw, yung unang araw ng linggo. Pumunta nga si Maria Magdalena at yung isa pang Maria para nga tignan yung libingan. Tsaka nagkaroon nga ng malakas na lindol dahil bumaba nga yung anghel ng Panginoon. Mula nga sa langit. Iginulong nga yung bato at tsaka naupo dito yung mga bantay na nanginig nanginig Ikot-ikot sa ka sa takot at picture, naging Sister Ed, parang mga patay. Tsaka yung pagkabuhay nga, yung sa Matthew 28, 5 to 7, sinabi nga yung mga anghel nga sa mga babae, huwag nga kayong matakot, tsaka alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, siya nga ay muling nabuhay. Kaya Sister Ruth, bago ka tuloy-tuloy, sisingit lang ako kasi mahirap ikwento pag tapos ka na eh. Siyempre marami na ibang bagay na banggit. Sisingit lang ako, pause muna, no? O gusto ko i-share, ito yung maraming kakalat na topics. Sabat tayo. Kung nakikinig kayo sa debate, siguro hindi pa. Maring sa broadcast din dati. Alam niyo ba, ito talagang kadebate kung sino ba yung kadebate. Jerry Sevilla ba? O hindi si Camacho, Jerry Sevilla. Ito yung ito yung debate ko sa kanila. Ano yung turo nila? Di ba sa Sabado dapat pumunta sa church? Sagot lang kayo. Interact tayo. Opo. Kahit sino. Turo ng Sabadista, tama ba na Sabado kailangan magsimba? Tama, sabi ng Hello. Sabadista yan. Opo. Sabi. Okay. Ma-involve kayo sa debate para matuto kayo. Okay? Yung tamang approach ng debate, hindi pagalingan. Tamang approach ng debate, mag-aral. Okay? O ito, scribe nyo to. Para makashare kayo. Makaano pa nga kayo, 2B. Nagsimba ba si Maria? O hindi? Ano sagot kayo? Nagsimba o hindi? Batay sa report mo, Sister Ruth. Hindi. Obligado Hindi po. sumagot si Ruth. Hindi. O yung iba pwede sumagot. Hindi nagsimba, di ba? O tinanong ko kay Jerry Sevilla yan. Naalala ko si Jerry Sevilla yan. Hindi po. Ibig sabihin, hindi kinakailangan magsimba ng Sabado. Di ba? Kahit nga dun sa panahon ni Moses, no? This is their Sabbath in all your dwellings. Nandun ka lang sa bahay. Yan ang mas original na Sabbath. Pakita rin kay Joe Barretos. So walang fellowship. Kung mahigpit ka sa Sabbath. Kung hindi ka pala mahigpit, hindi, na tayo ngayon? Kapahingahan din umattend ng church. Di pwede pa ka pala mag-improvise. Kung pwede ka mag-improvise, pwede tayo mag-improvise. Luto, emergency trabaho. May talataw sa emergency trabaho kaso hindi natin tapos dapat. Barmenan, naka-broadcast na ba tayo ng Sabat? Yung pansagot sa mga Sabadista? Hindi pa. Wala pa, no? Wala Sabat, pa. Naalala ko tuloy. yung Sabat Pero, series, may Sabat series ka. Sa broadcast yan, sa MP3 1 to 16. ayun. Doon ko nabanggit. Yung pambali. Pero dito sa latest broadcast natin, wala pa. So, sana yung MP3 1 to 16 may magano dyan, opisina lite. Okay. Sabihin, maugong ba yan o hindi? Okay, so, tuloy ka na, sis. Siningit ko lang yan para dyan. Tuloy ko na, Sister Ruth. Meron pa akong ibang papabanggit yan Sa Matthew 28, nahawakan yung paa ni Kristo Mamaya ako sisingit Tuloy mo lang, Sister Ruth. Yung pangalawa po dito yung pagkabuhay. Dito po yung sa Matthew 28,
5-7. Sinabi nga po ng mga hangel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ni si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Sabi niya, muli nga nabuhay gaya nga ng kanyang sinabi na inutusan nga siya ng anghel na pumunta agad at sinabi sa mga alagad nga na na si Jesus nga ay muling nabuhay at mauuna sa kanila sa Galilea. Tapos yung pangatlo po, yung pagpapakita ni Jesus sa mga babae sa Matthew 28:8-10. Habang tumatakbo nga yung mga babae ng may takot at malaking kagalakan, sinalubong nga sila ni Jesus at sinabi nga, magalak kayo. Niyakap nila ang kanilang mga paa at sinamba siya. Inutusan nga sila ni Jesus na sabihin sa mga kapatid na pumunta sa Galilea. Tsaka yung Pasingit ha. Ayaw mo niyakap ang paa. Di ba sa John, hindi na tayo maghintay ng John. Dito pa lang banggitin na natin. Di ba sabi ni Kristo, wag mo ko hawakan. Sino nakaalala niyan? Amen lang, nakaalala. Kung walang nakaalala, di sabihin mo lang starot, hindi mo naalala. Permanent, sumagot ka, di mo naalala. Amen. Ha? May nakaalala? Mute na ako. Amen. Nasaan mo? May nakaalala. Nung sabi ni Kristo, wag mo ko hawakan. Pero nagpahawak siya dyan. Walang nakapansin yan, ano? Si Dodong actually nakakita niyan. Kasama ko dati sa church. Nung napansin ni Dodong, syempre, para nababali turo ni Pastor Villalon, hindi raw nagpahawak si Kristo until maliban sa mga disipulo. Kasi yung disipulo type ng mga ministering priest, si Kristo type ng high priest. O pwede makipag-usap yung ministering priest sa high priest, pero hindi yung taong bayan. Pero yun, nahawakan ni Maria yung paa. Kung nahawakan ni Maria, yan. Pero halimbawa dyan, actually sumubsub sila, may kasama pa siya. Ibig sabihin, may nangyari. O nire-refer natin broadcast na yan, touch me not. Sino nakaalala meron tayong broadcast na touch me not? May malalim na revelation yan. Ang malalim na revelation, in a split second, nasa langit agad siya. Tapos nakabalik. Kasi paglabas ng kuweba, nagpahawak na eh. Huwag mo muna ako hawakan, hindi pa ako nakakaakit sa aking ama na iyong ama na aking Diyos at iyong Diyos. John 20:17. So may kaya nga ito, hitik na hitik to sa Revelation eh. Maraming subtopic yan. O yan yung I have yet to go to my Father. Yan yung broadcast na sa English. Sa Tagalog, di ko alam. So, ibig sabihin, saliksikin nyo sa series. Ewan ko, na-re-upload na to. Okay. So, sana may nag-sweep. So, ito, kung wala, pwedeng YouTube share muna. Pero, ang revelation dyan na hindi nagpahawak, yung may nangyari sa spirit Na brother. na-re-upload. English yan, no? So, may Tagalog na ba tayo, no? Hindi ko na maalala kailan nag-start yung Tagalog. So, yung paghawak, may nakatagong hiwaga dyan. May type pa ba yan sa atin? Meron siguro, pero ayoko muna, gusto ko lang banggitin, hindi ko nabanggitin kay Jerry Sevilla. Gusto ko sabihin sa inyo yung sagot niya eh. Para challenge kayo. Hindi kayo naghanap ng debate. Mag-witness kayo sa Sabadista. Okay? Ang sagot ni Jerry Sevilla sa debate, siyempre may cross-examination. Sa Arcelius yan eh. Pabalik-balik na lang. Sabi niya, hindi lahat ng dumadalo sa simbahan ay tunay. Di ba? Layo sa topic. Ang tanong ko, ito yung tanong ko eh. Pwede ba pag Sabat hindi ka magsimba? Doon ka lang sa bahay? O kaya, hindi ba sila sumunod sa patakaran Sabat? Ang sagot pa naman niya, hindi lahat ng dumadalo ay sincero. Palalabas mo, hindi sincero sila Maria Magdalena. Pero malayo. Okay? Hindi ko pala nabanggit. Binanggit mo kasi, di ba?
Na nabanggit ko kanina, kung may picture ka ulit. Yung picture mo natin last week yan eh. Pagkabuhay muli ni Kristo, may nabuhay kasama niya. Matthew 27 to. Hindi nyo na nabasa to. Nag-start kasi 28. Sa Matthew 27, 51, 52, 53, hindi yan pagkamatay niya, kundi pagkabuhay niya. Nagpakita sa marami after his resurrection. So sa loob ng 40 days, bagamat nasa Matthew 27 yan, puro sulpot-sulpot yung mga akala nila multo, pero in reality, resurrected body na yan. Okay. Kung itatype natin sa mga demonyo na aswang, parang glorified body nila yung transformation din. Naging aswang. So may ganyan ding nangyari. Pero hindi natin topics. Singit ko lang yan, banggit ko lang. Ang anak ng Diyos na hindi pa yan akyat eh, nasa lupa pa. Nasa lupa ka pa, nag-transform ka na. So nung nag-transform ka, nakikita-kita ka, minsan hindi ka nakikita. Katulad ni Kristo. This is spoken word, pero ito ay totoo. Biblical. Yung sinabing sin of many, maraming nakakita. Paano ka nakita? Kahalubilo? Hindi. Susulpot, mawawala. Ngayon, punta tayo sa demonic world. Meron bang tao na transform ng demonyo? Meron. Kumbaga bago paniniwala. Dati hindi ako naniniwala sa ganyan eh. Pero itong Genesis 6, parang nadagdagan ako na unawa na pwedeng may transformation din dyan. So, kung paano glorified body tayo, meron din silang ganyan. Pero syempre, maging demonyo rin ang katawan. Para may supernatural power din ba? Para mga vampira, mga werewolf, kung ano pa. Okay, singit lang yan ha. Parang nagpapakilala ng mirror image. Tuloy ka na, Starut. Yung pagpapagal mo para maghanda, pinagpapala ng Diyos yan. So, dapat sanay nyo yung anak nyo. Whether nakasalita, naunahan magsalita, basta naghanda kayo, itubi nyo yan, pagpapalain kayo. Dito rin, siyempre, yung mauna, pagpapalain din. Starut, go. Sige, yung sa dito naman po yung next, yung nakilang commission sa Matthew 28:16 to 20. Yung ang yung 11 alagad ay pumunta nga doon sa Galilea sa bundok nga na itinuro ni Jesus nang makita nga nila yung si Jesus na sinasamba nila siya. Tsaka bagamat nga ang ilan nga ay nag-alinlangan, sinabi nga ni Jesus na ibigay niya sa kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Inutusan nga niya sila na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Binyagan sila at ituro sa kanyang mga utos at ituro ang kanyang mga utos. Tapos yung panlast naman po ay ang pangako ni Jesus sa Matthew 28:20. Yung ebanghelyo nga ay nagtatapos sa pangako ni Jesus at narito ako ay kasama niyo palaging hanggang sa katapusan ng panahon. Yung Great Commission, ilalaan natin next week, pero pwede tayo magbanggit ng konti dito. Yung nasa Matthew 28, yung baptize in the name, sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero mag-focus ako dun sa hukom. Teaching them to observe whatsoever things I have told you. Kung ano man yung sinabi ni Kristo na observe, siyempre hindi naman lahat nakasulat, di ba? Kasama din yung communion, di ba? Ibig sabihin may hukom talaga. Kunwari, depende sa panahon. Sa panahon natin ngayon, tablet, cellphone. E di, nire-require ko lahat mag-scribe post. Kung kaya nyo. Hindi to free will. Training to. Parang sa denomination, magbuklat kayo ng Bible. Diba? Dati walang ganun. So, kung nagturo si Kristo tungkol sa prayer, tungkol sa iba pang bagay, hukom yan. Sa denomination, yung Bible.
taking notes. O sa denominasyon, progressive revelation yan, pero hindi yan nakasulat sa Bible. Word for word. Hukom na rin yan. Spoken word din yan. Ito nga yung pinapagawa natin. Tanong bulong. Scribe post. Testimony report, 2B. Yan yung kasama na yan sa observe. Hindi naman, maganda nga, hindi nakasulat letra por letra. Kasi hindi tayo umaasa sa letra por letra. Umaasa tayo sa guidance ng Holy Spirit. Ano ba yung pinapa-observe? Siyempre, depende sa kanya-kanya circumstansya, no? Ano ba yung present truth? Ano ba yung present kalagayan natin? Lahat gumagamit na ng social media. O parang nagbukas ka rin ng Bible pag nagbukas ka ng audio-video. Para ka na rin nag-witness sa mga tao, make disciples of all nations, kahit nag-share ka lang online. Nakuha niya? You make disciples of all nations, kailan ba kasing yaman mo si Ewell Frank? O iba-iba pa? Hindi. You can make disciples of all nations, katabi mo, kasama mo sa trabaho, kasambahay, kapitbahay, sa church, and ultimately, all nations, online. Yung pag-share nyo lang live, bahagi kayo ng ministry na to. Dito, nag-interact kayo, bahagi kayo ng ministry na to. Progressive tayo hindi kayo tagapakinig lang. Kasali kayo sa pagbabahagi. Although yan train ko sa inyo, no? Kailangan, huwag kayo tahimik na mahiyain. Kailangan magsalita kayo. Diyos ay maboka kayo sa mga barkadang serpente. Dito tahimik lang. Kailangan masigit pa dito kaysa doon. Okay. Tapos na sa root. Yung ibang gusto mag-report, kusa na lang O may tanong kayo, Matthew? Meron pa akong isang comment Sino dito nakarinig na sa mga detractors ng Bible? O yung Spinoza? Yung isa yan sa detractor ng Bible. Magkakaiba raw yung accounts ng Matthew, Mark, Luke, and John. Sino nakarinig na? Say amen. Yung hindi nakarinig, at least magsalita, hindi nakarinig. Para pagpalain lang kayo ng Diyos. Sino yung nakarinig na sa mga detractors? O sige, bagoy ko yung tanong ko para makasagot yung di pa nakarinig. Narinig nyo na ba yung katwiran na magkakasalungat yung kwento ng after resurrection kung before resurrection, siguro ginagamit din yan. After resurrection tayo. Yung mga salaysay nila after resurrection, magkakasalungat daw. Hindi lang si Spinoza, marami ng detractors, kahit Muslim, nag-point out yan. Yung kunwari, may dalawang babae dyan, doon sa ibang Bible, isang babae lang, ganyan-ganyan. Pwede nyo i-google yan, no? Bilang EA1. Kahit detractor pa yan. Sino dito, narinig nyo na ba? Sasabihin nyo lang, narinig, ni narinig. Sagot kayo lahat. For blessing lang, for interaction. Barmenan, obligado ka sumagot. Sister Yad, obligado ka sumagot. Sagot lang kayo. Narinig, hindi narinig. Narinig. Narinig ni Benan. Hindi Iba, po. kailangan, sa tayo mo? Hello? Hindi po. Yun. Si Ruth ba yan o siya? Iba. Magpapalain yan. O yung ibang nahihiya, overcome your flesh. Okay? Yung hiya ay galing sa kaaway. Hiya sa Panginoon Yung hiya sa sa participation sa Panginoon. Okay, hindi ko na kayo hintayin. Basta maging buhay na lang kayo. Buhay na ba to? Move tayo sa 20, sa Mark. Sabi nila yung Mark ay tawag doon? Mabilis. Mabilis ang kwento doon. Sa Matthew, Matthew, Mark, Luke, and John. Ito raw type ng 4 literature. Matthew is the lion. Mark is the calf. O yung guyang baka.
Luke is the man, face of a man. John is the flying eagle. Gandang type. Sinadya ba yan? Dahil hindi siguro. Kasi yung nag-compile ng Bible, hindi naman sinasadya yan. Kasi yan ay malalim na revelation. No? Ano yun, bro? Protect natin. Ano sa'yo mo, sis? Hello? Ano yun, bro F? Ano yung sinabi niya, bro F? Ano nga po ulit yun? Yung 4? May tipo sa 4 na linalang na buhay. Sa Matthew, pinapakilala siyang king. Siyempre, nakikinig ako sa DZS. So, dapat nakikinig din kayo doon. Doon dapat ang nag-uubos na oras nyo sa ibang bakanteng oras. Yung sabi sa Matthew 27, sinabi doon na alala nung mga guards na sinabi ni Kristo na mabubuhay siya muli after 3 days. Pero bakit hindi yun naalala ng mga disciples ni Kristo? Yung tanong ni Ed, maganda. Kasi tungkol yan sa naalala eh. Actually, yan yung mga bagay na hindi ko na-realize. Unless may nagtanong, no? Pero magandang yung parang exhortation to sa atin. Bantayan nyo sarili nyo kasi malakas tayo makalimot. Siyempre, yung bansang Hapon, mas masinop, mas hindi nakakalimot din yan. Pero mas bawas dahil parang professionalism, efficiency, panglupa. Yung limot natin hindi lang spiritual yan. Meron ding damay sa trabaho, damay sa lifestyle, no? Pero mas kailangan natin spiritual. Yan ang pakita natin sa Diyos, yung wala tayong Diyos-Diyosan. Paano? Offensive. Mag-effort tayo labanan yung laman natin. Laman natin kasi malakas. So nakakalimot yan. Tingnan mo, meron tayong assignment, mabilis natin malimutan. Meron tayong tagumpay, mabilis natin malimutan. So kailangan natin yung next level, which is yung teamwork, tulungan sa isa't isa. Para hindi tayo makalimot. Yan yung gerang spiritual. Hindi natin napapansin na sa isang gera tayo eh. So kung paano sa panahon ni Kristo, hindi nila naalala yung sinabi ni Kristo. Yung woman with the alabaster box, siyang nakapansin sa sinabi ni Kristo. Yung iba hindi pinapansin. Hindi lang nakalimot. Hindi pinapansin yung sinabi ni Kristo. So, bantayan natin sarili natin, huwag natin mamiss. Kaya mahalaga ang scribe post. Isang level up yan na parang sa school natin na natututunan natin walang malimutan. O nga pala, pag nag-grocery ba kayo, meron kayo listahan? Yung iba meron, yung iba wala. Ako wala eh. Sino dito, meron na ba kayo nakakita? Ibang tao na lang. Na may dala silang listahan kasi sobrang dami ng binibili. Grocery. Meron po. Nakakita kayo. Diba? Hindi lang yan grocery. May mga Meralco. Pag may negosyo ka, may mga permit na yan. Ang dami. Hindi ka maubos. Pag wala ka accountant na asikaso, secretary, opisina, maguguluhan ka. Ang pinakasimple sa lahat, maglista talaga. Pag hindi ka naglista, tingin mo sarili mo Superman, marami ka malimutan. At naranasan ko na yan. Ayoko magsulat. Ini-insist ko yung ko. Ayun, naghirap ako. Babalik ulit ako dun. Ay, nalimutan ko. Balik. Okay, sana makuha natin. Paglilingkod sa Diyos, wag natin ibaliwala. Ayusin natin, galingin natin. Kung paano yung sinusulat natin yung control number, SSS number, kung ano na pa. Yung address ng pupuntahan, yung petsa na pupuntahan. April 22, kailan pumalik ako sa St. Luke, yan. Tandang-tanda ako yan kasi pag na-miss mo yan, ulang record sa record card ulit. So, ganyan din tayo sa Panginoon. Sulat nyo. Yan ang magpapalago sa church. Okay? O, sige. Para sa atin, sa harapan ng Diyos, maging mabangong samyo. Katulad ni Kristo, naging mabangong samyo siya sa harap ng Diyos. Okay, tuloy na tayo sa Mark, no? So, tuloy na sa Mark. Ikot-ikot na lang picture. Siyempre, iba yung account niya. Kailangan i-comment mo na rin na may dagdag daw sa Mark na wala sa original.
Kung kaya niyong i-report yan. Kung hindi nyo napagandaan yan, bukas sana pagandaan nyo. Okay. Paki-google na lang ngayon. Gusto ko masagot. Ma-include natin sa broadcast nyo yung akusasyon na ang Bible, tulad si Elisa Lanet, ang paniwala niya, may dinagdag dun sa Mark na wala sa original. Nakita ko ito kay Dick, may sagot siya eh. May kinalaman yan sa manuscript. Paki-google ngayon kung wala pa kayo niyan. Barmenan, isa sa report ko, paki-google ngayon. Kasi sasagutin ni Dick yan. Mag-google nyo reacted sagot. Yung Mark additional verses. Yan. Added verses. Ang sagot ni Dick, merong manuscript, meron yan. Merong manuscript, wala yan. So, sabihin nyo yan ngayon, Barmenan. Tuloy ko na, Sister Ed. Sa Mark 16. So Mark 16 verse 1 to 20 yung Jesus Hello. is risen. And sa unang araw ng linggo pumunta yung mga babae sa libingan ni Kristo para magdala ng mga spices daw. Tapos nakita nila yung bato na nakarolyo. Hindi na nila nakita yung katawan ni Jesus sa libingan. Biglang may lumitaw daw na dalawang lalaki na nagliliwanag sa tabi nila. Sinabi nila na bumangon na muli si Kristo. Tas pinaalala na sinabi ni Kristo na mabubuhay siya muli pagtapos ng 3 araw. Tas saka na nila naalala yung sinabi ni Kristo. At tapos pag tapos bumalik na sila galing sa libingan, pumunta sila sa mga nakasama Pumunta sa mga kasamaan. Signal ba ito? Mga kapatid, naririnig niyo pa si Ed? Problema yung signal. ng spices para ma-anoint yung katawan ni Jesus. Tapos may nakita silang batang lalaki na nakadamit ng puti. Tas nakaupo daw sa kanan. Tas sinabi nung batang lalaki na bumangon na muli si Kristo. Tas Wala ulit. tapos sabi niya pumunta sila sa mga disciples tas kay Peter na napupunta si Kristo sa Galilee. Tas makikita daw nila doon si Kristo. Instructions. Then Yung sana ikot picture. Okay. May naka-reading picture. at pagtapos magpakita ni Jesus kay Mary Magdalene, pumunta si Mary sa mga nakasama ni Jesus at sa mga nagluluksa at sinabi niya yung nakita niya. Nung narinig nila na buhay si Jesus at nakita ito ni Mary Magdalene, hindi agad sila naniwala. Tapos pagtapos nagpakita si Jesus sa ibang anyo sa dalawang lalaki habang naglalakad sila. At pati yung dalawa sinabi to sa iba pa pero hindi rin sila naniwala. Saka na nagpakita si Jesus sa 11 disciples habang kumakain sila tapos nirebuke sila ni Kristo dahil sa kawalan ng pananampalataya nila at sa pagtanggi nila sa mga nakakita sa kanya pagtapos ng kanyang pagbangon. Sinabi ni Kristo sa kanila na mangaral sila sa lahat at kung sino ang maniniwala ay
mababautismuhan at maliligtas. At kung sino ang hindi maniniwala ay mahalpulan. Pagtapos nila makausap si Jesus ay nag-ascend na raw siya sa langit. Tapos umupo sa kanang kamay ng Diyos. At saka nangaral yung mga disipulo. Sa Mark yan, di ba? Opo. Yung Great Commission, parang nilaktawan mo. Pero okay lang. Nilaktaw mo ba yan or parang hindi mo lang, wala lang. Yun lang, brother, yung nakalagay saan? Sa Bible mo nabasa yan. Sa Mark, opo. O sige, singit ko muna yung kanina hiniling ko kay Barmenan. Na-google mo ba yung verses daw na dagdag? Parang yung hindi nabanggit ni yung supposed na dagdag eh. These signs shall follow you that believe. They shall take up serpents. They shall drink if any deadly thing shall not hurt them. Yan sa Mark, brother, sa 18. Nakasulat sa 18. Opo, sa verse 18. Actually, part na ng Great Commission yun. Tapos, he that believeth and is baptized shall be saved. Patalakayin din natin yan next week, no, sa Great Commission. Pero, nagtungo pa yung post-resurrection of the Great Commission. Anyway, ito raw idagdag. Hindi lang si Eliseo nagsabi, may ibang nagsabi. Makinig mo siya. Sabi nila, yung Matthew 16, may dagdag yan. Wala sa original. So, Mark sabi ko 16 kanina, yun. Mark 16, hindi Matthew 16. sabi ko nga Mark eh. Matthew ba binanggit ko? Matthew binanggit mo eh. Mark 16, Ako, yung dati. part na yung part na, teka, wait lang ah. Nagsimula yan doon, wala yung verse na na Mark 16:16. 15:16. Oo. He that believeth and is baptized shall be saved. Tama? Oo, wala yan. Wala sa original manuscript. Pababa. 16 pababa. Hindi. Magsisimula doon sa Tama. Doon sa 16 pababa, wala yan. Okay. Ibig sabihin, parang yung ko-contrast na baptism, tatamaan dyan, no? O sige, ano yung sagot mo? Siyempre, pinapag-google yan ang pinapag-google ko sa'yo kasi wala tayong advance. Naku, mamamatay ang kuryente. Pag nawala ako, kayo mag-take over. Ha? Yung generator magputitap na dito ngayon. Mawawala na ang kuryente. Okay, pag nawala Sagutin ko, at sabi ng ng Google dyan, no? Yung sabi niya dito, it's mag-e-end yung Mark 16 daw hanggang verse 8. So yung concluding that with the woman fleeing to the tomb in fear, while most later manuscript include the longer ending Mark 16 verse 9 sa verse 9 hanggang 20. So sabi dito, scholar generally agree that this was not part of the original composition. Likely added, parang may dinagdag 2nd century para lang ma-provide daw yung satisfactory conclusion. So ang mga key manuscript evidence and findings, sabi niya, yung sa original, including Vaticano, saka yung Sinaiticus, yung 16 verse 8, parang hanggang doon lang. Verse 1 hanggang 8. Yan yung earliest Greek witnesses daw. So ganun din yan sa sa Codex sa Book of Sinaitic Syriac. Oldest Latin Latin manuscript.
So according naman dito sa iba, sa church father testimony naman, iba, verse 9 hanggang 20. So wala daw, record daw talaga yon, wala daw. Kay Eusebius saka kay Jerome, ganun din daw. Ano pa ba? Yung 5th century codex, yung majority manuscript sabi doon, hanggang verse 8 lang. Dito sa hello, search ko dito. Sabi dito, the evidence for including the verse is staggering down. When we look at the manuscript of Mark's Gospel that survived today, more than 99% contain Mark 16 verse 9 to 20. This include not only 1,600 plus Greek manuscript, but most manuscript of early translation of Mark as well. Sabi niya dito, moreover, by around AD 180, Irenaeus unambiguously quoted Mark 16 verse 19 as scripture in against heresies. So ibig sabihin, doon sa libro ni Irenaeus, that was 1st century AD, 180 AD. So binanggit din dito ni Justin Martyr, ni Tatians, mga 2nd century na rin sila. So undeniably, sabi dito, Mark 16 verse 9 to 20 was considered by many Christians early on the top of the part of Mark's Gospel. So, ang sagot ko dito, even the early Ante-Nicene Fathers used the Mark 16 verse 9 to 20. So, ibig sabihin, kasama siya sa manuscript. So, siguro, staggered lang yung pagka-discover sa kanya. So, hindi agad na nakita pa. So, ano pa ba yung evidence ng Mark? Hello. Brother Francis, sinasagot ko lang yung so, may mga evidence pa ito. May evidence pa. So na-report mo yung may manuscript na wala yan, may manuscript na meron yan. Meron, sige, sabihin mo na lang yung meron nga. Ito yung sabi niya dito sa isang commentary. Ito, at least 23 Greek manuscript that includes Mark 16 verse 9 to 20. So, sino yung niyan? Mayroong 99% of manuscript available daw yan. So sino yan? A Christian named Marinus wrote to Eusebius that was 265 AD hanggang 339 AD. Anong binabanggit dito? Yung Mark 16 verse 9 says that Jesus appeared early on the first day of the week. So sinulat to ni Eusebius doon kay Marinus. And binanggit ko kanina si Tatians at si Irenaeus, si Justin Martyr, ginamit nila yung Mark 16 verse 9 to 20 doon sa kanilang mga libro. Okay. Si Berlito kung nandito, may Dake Bible siya, bigay yata ni Pastor Villagonza na nabasa ko doon sa Dake Bible na hindi, yung binabanggit mo kasi mga writers Ante-Nicene writers. Ang tinutukoy ko, merong manuscript na meron yan. Siyempre, binabali niya na merong manuscript na wala. Meron nga manuscript na wala. Merong manuscript na meron. Ikukwento ko yung kwento ni Pastor Villagonza. Nasa UPC siya ko narinig lang niya yung kwento sa iba. Nagpatotoo yung isang babae. Gumaling daw siya. Pinatong ang kamay, gumaling daw siya. Sabi nung pastor, sister, alam ba wala sa Bible yan?
yung kino-quote mo. Tapos lalong nagpuri yung babae. Sabi niya, bakit ka natutuwa? Sister. Sabi ng sister. Kasi kung hindi yan nakasulat original na tupad sa akin, gumaling ako. Di how much more kung yung nakasulat mismo. Di lalong totoo. Yun. Maganda ka na yun, ha? Pero, next week na natin yung tungay. They will take up serpents, pero he that believes and is baptized. Ano yung katuwiran nila? He that believeth not shall be condemned. So, ibig sabihin, kukot yan ng denominasyon. Hindi mo kailangan ng bautismo. He that believeth not. So, hindi mo kailangan bautismo. Pero, yung quote naman ng iba, hindi na kailangan he that is believeth not and is not baptized. Believe pa lang, hindi na problema yung baptism. Kasi hindi ka lang maniwala, hindi ka naligtas eh. So yung believes and is baptized, yan ang emphasis. May sagutan ng mga denomination dyan. Hindi na kailangan ng baptism kasi mag-believe lang. Tapos ang sagot ng iba, hindi mo na kailangan banggitin and is not baptized kasi pag you don't believe, wala rin kwenta yung baptism. Okay. Pero next week ko to i-emphasize. Yung believe dyan ay Berean, pagka-Berean. Yung Berean repentance. Yung repent dun sa Acts 2:38. Malalim yung believe dyan kasi maraming believe pero hindi naman Berean believe, no? Spoon feeding believe. Hindi pa ma-distinguish ng church world yan. Pag hindi natin na-distinguish, alam niyo ba dun sa Great Commission, parang ina-advance ko lang ngayon, maraming related sa hukom dyan. Lalo na dun sa dun sa John 20, yung sino mang kasalanan patawarin mo. Malalim sa hukom yan. Itong believe, kung expand mo sa spoken word, yung pagkabereyan yan, hukom yan. Bakit? Kasi may tamang klaseng believe, may maling believe. O yan ang expand natin next week, no? Okay, ngayon objective report pa lang sa pangyari. Pero pwede tayo kumunan type and shadow. Ang gusto ko i-emphasize na report ni Ed, ipangaral nyo. So, ito, panawagan ko para sa atin muna. Bukod pa sa iba. Ipangaral nyo. Mababaw pa alam ko. Ipangaral mo. Alam ba, hindi naman sila malalim. Pinangaral lang nila na buhay si Kristo. Dumating na yung Messiah. Tapos sunod-sunod na, lumalim na sila. So kahit mababaw pa alam nyo, kailan magsimula na kayo magpatotoo. Yan ang tanda na nasa puso nyo si Kristo. Pero sa denomination maraming nagpapatotoo, di ba? Ito yung masakit na sasabihin ko. Di mas malapit pa sila. Kahit Nicolaita sila. Kasi nagpapatotoo sila. Tayo lukewarm. O sabihin natin, sila zealous, pero Nicolaitan. Tayo lukewarm. Mas malala tayo kasi hindi patotoo, hindi tayo nagpapatotoo. Parang pagkatapos ng trabaho, worldly libang na. Examine yourselves. Mga magulang, recon din sa anak. Hindi lang recon pala, hindi rin kontrata. Assert. Singil. Pag hindi mo kamag-anak, hindi mo leverage, edi kontrata ang tawag natin dyan. So kasi, nalimutan na natin mag-witness, mag-to-be. Akala natin ministro lang gagawa niyan. Traditional ministry yan. Ano yung sabi ni Kristo? Mangaral kayo. Sinabi lang ba niya sa ministro yan? May ba siya? May core group nga siya pero hindi niya nilimit yan kahit sino yan, mangaral kayo. So dyan pa lang makita nyo yung inireport kanina ni Ed. Okay, late tayo nag-start, no? Pero 30 minutes lang. Kung maaga tayo nag-start, 30 minutes lang. Ano oras na nag-start? May extension tayo 16 minutes. Okay, magpunta na tayo sa So may look na tayo, no?
Lucas na tayo. Yung gusto mag-report sa Lucas, magkusa Pagpapalain kayo ng Diyos. Pero mahaba-haba tong Lucas. Takin dyan, ang dami dyan. Maraming isa-share dyan, no? May Godhead pa dyan Yung aking Diyos at iyong Diyos. Tapos sabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Papaliwanag natin yan. Hindi natin mapaliwanag yan next week kasi wala yan sa Great Commission. Okay. Sister Yed, Lucas na tayo. Yung ibang may report, magkusa kayo, unahan nyo si Ed para pagpalain kayo. Pero kung wala kayo, subscribe kayo, share live lang. Tanong bulong din, handa rin ang tanong. O si Ed, report ka na sa Lucas. Maikli na lang oras kasi natin baka hindi tayo magkasya. Sobra, hitik na revelation yan, Lucas tsaka John. Sige. Road to you, mouse. Hello. Stay Hello po. Look na tayo. Okay, sa Luke 24, verse 1 to 12, Jesus has risen. Sinabi doon yung mga pumuntang babae sa libingan na hindi na nakita yung katawan ni Kristo. Tapos, na may biglang dalawang lalaking nagliliwanag na tumayo sa tabi nila. Tapos saka pinailala yung sinabi ni Jesus na yung anak ng Diyos ay mapapako sa krus at sa pangatlong araw ay babangon muli. And sina Mary Magdalene, Joanna at Mary, mama ni Jesus, ni James, yung nagsabi nito sa mga disipulo na hindi naniwala sa kanila. Pero si Peter tumayo at pumunta mismo sa libingan. Pero wala siyang nakita sa loob nito kundi tela lang at umalis siyang nagtataka. Then, sa Luke 24 verse 13 to 35 on the road to Emmaus. Sa parehong araw, si Cleopas at isa pang lalaki pumunta sa village at si Jesus mismo tumabi sa kanila pero hindi nila to makikilala. Sabay kinuwento nila si Jesus at sa nangyari. At nirebuke sila ni Jesus sa kawalan ng pananampalataya nila at hindi sa pagtiwala sa sinabi ng mga propeta sa kasulatan tungkol sa kanyang paghihirap at muling pagkabuhay. Saka pinaliwanag ni Jesus yung mga kasulatan na patungkol sa kanya. Tapos kumain sila. Sa pagpitas ng tinapay ni Jesus, nabuksan yung mga mata ng dalawang lalaki at nakilala nila siya at sabay siyang nawala. Pagtapos sinabi nila to sa 11 disciples na nakita nila si Jesus. Sa Luke 24 verse 36 to 39. Singit mo na ako dyan, Sister Yed. Singit ako dyan. Pakita rin picture maganda yan Kasi nung medyo berian pa dun si Olivera, kwento niya, nabasa niya kay Gan. Kumbaga may napupulot daw siya kay Gan nun. Nabasa niya kay Gan, yung hindi nakilala ng disipulo si Kristo until nag-break bread sila. Sa kanila nakilala si Kristo. Yan ang dahilan ng saksi para ibang-iba na yung mukha niya. Pero hindi ito yung punto ni Gan. Ang punto ni Gan, ako nakinig lang kay Olivera, pero hindi ko nabasa kay Gan yan. Pero maganda yan, kung nasabi ni Gan. Gamitin din natin. Nakilala lang nila paano mag-break bread si Kristo. Ano yung maganda rito? Makikilala mo yung lingkod ng Diyos paano mag-break bread. Makikilala mo ang tunay na kapatiran kung paanong nagbe-break bread. Ang break bread, hindi lang yung
salo-salo, hindi lang communion. Yung sharing ng word, yung lumalabas sa bibig niya. Siyempre, lumalabas din sa bibig ng Nicolaita Zealous yung word of God. Pero iba yung lumalabas sa bibig ng Berean Zealous. Siyempre, iba yung lukewarm. Lukewarm, baka hindi na lumabas yung word of God. Pag lukewarm, ibang gustong pag-usapan, di ba? Pero pag Berean, Nicolaitan or Zealous, no? Sorry. Pag Zealous ka, Berean or Nicolaitan, lalabas sa bibig mo, word of God. Siyempre, iba rin yung lalabas sa bibig ng isang Berean. So, yung sinabi ni Elevera, yung nire-report niya tungkol kay Gan, nakilala nila si Kristo kung paano siya mag-break bread. Magandang type sa atin. O hindi na yan Great Commission. Kasi yung Great Commission part yan, yung repentance and remission of sins shall be preached in His name. Ang emphasize dyan, name, ni Jackson. Pero dito tayo sa events. Ang revelation dyan, makikilala mo kung lukewarm o zealous ka sa word of God na lalabas sa bibig. Makikilala mo rin kung Berean o Nicolaitan sa klase niya ng pag-break bread. Sa klase ng pag-break niya ng word of God. By the way, hindi tayo katulad ng dapat ng denominasyon o ng end time na gusto lang natin yung sa Diyos, ayaw natin pakinggan yung hindi sa Diyos. Kung naintindihan yung revelation ni Barbanam, anointed ones at the end time, kahit Nicolaitan, kailangan ka makinig. Kasi mayroon silang alam na katotohanan na maaaring di mo pa alam, ginagamit din sila ng Diyos sa'yo. Kahit Nicolaitan pa sila. Kahit Nicolaitan pa sila. So, siyempre, may distinction ka na. Yung Berean, yan ang tunay mong kapatid. Yung Nicolaita, kailangan mo pa yung akayin, no? So, kung di yung paakay, di mamulot ka na lang sa kanya. No? So, yung how Jesus Christ broke bread, hindi ko sasabihin nga nasabi ni God. Nalimutan ko na kasi. Yung sinabi lang ni Elevera, nakilala lang nila si Kristo sa paano siya mag-break bread. Okay? Dagdag ko na to. Spoken word ko na to. Hindi na si Kristo. Paano natin makilala ang isa't isa? O iabante natin sa hukom. Sa loob ng church natin. Pag ang kapatid ay hindi pa nakikipag-sharing, hindi pa nagtatanong, kailangan mong akayin. Kasi sa loob ng church natin, wala dapat parang kondena na hindi ka Berean, hindi ka dahil nasa loob ng church natin kailan natin akayin. Isipin natin may sakit siya. Isipin natin nasa emergency. Kahit hindi niya nakikita yan. Wala akong emergency. Wala akong problema. Hindi, part ka ng church, mahal ka namin So kailan kami mag-recon sa'yo kahit ayaw mo. Makinig kayo mabuti Yan ang implication yan. Kung hindi sila nagbe-break bread, gusto lang nila biruan, buhay-buhay, kantahan lang, yan lang yung alam nilang pagsamba, kailangan yung akain, paabantihin. Hindi pa nila abot yung mga bagay na dapat abot na natin. Kailangan akayin nyo sila. Ito rin yung progressive na application yan. Pag napansin nyo, hindi marunong mag-break bread sa Word of God, tulungan nyo, imbis na abandonahin. Okay? Lahat ba nagsarado? Kung sinabi ng lahat, huwag ka na babalik dito, parang yung ginawa sa akin. Huwag ka na babalik dito, hindi naman diretso kung sinabi sa akin gagamitin lang namin yung lugar. Pero naintindihan ko na yan. Hindi na kami makikinig sa'yo, yan ang ibig sabihin niyan. Hindi ko na pinilit. Pero, pag hindi ka naman pinalayas, sinarahan ng pinto, habang may open pa sa'yo, huwag ka gumawa ng discrimination. Mahal ko lahat ng Kristiyano maliban Manalite. Walang ganon. Kung nagkaroon lang ng pansamantala lang dapat yan. Pansamantala lang na tampo-tampo, bumalik, manumbalik ka rin. No? Kasi nangyari din naman sa mga disipulo yan
Nagkaroon ng samaan loob, nagkahiwalay. Pero nagkabalikan din. Sa puso natin, kunwari, halimbawa ko sa akin tsaka kay Barmani, kung sincero siya, gusto niya makipagbalikan. Ako, gusto ko ba maka-fellowship siya? Gusto ko. Pero ayaw lang niya sa akin talaga. Ayaw lang aminin. So, hindi ko lang pinipilit. Pero yan ang puso ng tunay na na believer. So, about isa sa atin, pag hindi maka-break bread, tulungan natin, akayin natin. Sa labas, pag hindi maka-break bread, namumulot ka lang muna. Pero kung matured ka na, akayin mo rin siya. Okay, yan yung break bread, no? Para makilala. Hindi pinaliwanag ni Lever, iba kung pinaliwanag ka. Ang pinaliwanag lang niya mula kigan, nakilala si Jesus sa pamagitan ng paano siya mag-break bread. Okay, dito na tayo sa kukulangin na sa oras. Yung repentance and remission of sins sa next week na yan, no? Meron ka? O nga pala, Sister Yed, may tanong ako. O kayo rin sumagot, ha? O Sister Yed, ikaw muna. Nabasa mo ba yung parting feed my sheep? Nasa John ba yun? Nasa Matthew. Feed my sheep. Sister Yed. Sabi niya kay Pedro, do you love me? Sa John. Okay, kala ko nasa Matthew yan eh. Tuloy na tayo. Ang haba, ang dami rin nito. Kumbaga, 20 minutes to go, no? Hindi, dagdag 16, 36 minutes to go. Okay. May dadagdag ka pa sa Luke kasi inintera pala kita eh. Meron ka pa idadagdag meron pang hindi nabanggit sa Luke. Opo, sa verse 36 to 49, nagpakita si Kristo sa Sige. mga disciples. Sige, tuloy mo. Pagbalik nila Cleopas, tapos kinukwento nila yun. Habang pinag-uusapan pa nila si Jesus, nagpakita sa kanila si Kristo. Tapos tinanong sila ni Kristo na bakit pa rin sila nag-aalinlangan. Sabay pinakita niya yung mga palad niya at paa. Sabi wala naman daw multong may laman at buto. At sa kanya inulit sa mga disipulo yung sinabi tungkol sa kanya sa kasulatan. Tapos sa Luke 24:50 to 53, yung Ascension of Jesus. Nung pumunta sila sa Bethany, inangat niya yung mga kamay niya at binasbasan sila. Habang binabasbasan ni Kristo sila, iniwan niya na sila at umakyat sa langit. Tapos patuloy nilang sinamba si Kristo at bumalik sa Jerusalem na tuluyan pa rin pinupuri yung Diyos sa templo. Okay, tapos na. Itong Lucas, ang continuation nito nasa Book of Acts. Ang sumulat ng Acts, si Lucas din. Mag-eisegesis ako sa alinlangan. Di ba ang alinlangan nila, resurrection? Ang tanong, pwede ba i-type na may alinlangan din tayo? Pero hindi tayo nag-alinlangan sa literal resurrection. Paano tayo nag-alinlangan? Sa ibang topic. Sa hukom. Kung ang ibang church nag-alinlangan sa Godhead, sa baptism, kung ano na pa. Tayo nag-alinlangan sa hukom. Hindi, sabihin natin, nominally tanggap natin, pero hindi pa natin ine-exercise eh. 'Di ba iba yung turing natin pag nabalian ng buto. Hindi ka makatulog niyan. O hindi nakakain, hindi pa nakapagsaing. Hindi pa tayo alarmado na tatawag ko, kontak agad. Uy, hindi ko nagawa. Paano na? Sige, try ulit. Kumbaga yan ang alinlangan natin. Ang alinlangan, hindi bukang bibig kumakalaban, kundi sa laman natin, hindi pa natin na-overcome. Dinadaya pa tayo ng laman natin. So yung salitang alinlangan, isang application, yung progressive, hindi tayo nag-progressive. Pwedeng tanggap mo yung nominal na basic na objective truth. Pero yung type and shadow niya, spoken word, hindi mo patanggap.
Ganyan din Hudyo. Tanggap nila yung history, tanggap nila yung Moses. Pero yung kahulugan yan, hindi nila tanggap. Yung progressive revelation yan. O, isa pang alinlangan. Pag hindi kayo Berean, pwede kayo naniwala dahil baby lang kayo. Ibig sabihin, tinanggap nyo, hindi dahil napatunayan nyo. O yung Shroud of Turin, hindi nyo pinag-alalan. Yung na-discover ng siyensya. Hindi nyo rin pinatunayan sa scriptures. Hindi pa kayo matured Berean. Ito spoken word, kumbaga progressive na unawa to. Hindi kayo literal na nag-aalinlangan. Hindi nyo iniisip nag-aalinlangan kayo. Pero sa mata ng Diyos para kayong nag-aalinlangan kasi pagkaharap nyo na yung mga detractors, wala kayong maisagot. O sige, asan ang ebidensya? Iiwas na lang kayo. Kayo yung nagmukhang Nicolaita kasi kayong umiiwas. Ayaw nyo paipit, ayaw nyo paamin. Alinlangan din yan. Hindi nyo lang sinabi nag-alinlangan kayo. Pero sa subconscious, sa spirit na to, wala na to sa soul. Sa soul nyo, Nicolaita lang kayo. Sarado, parang memoryado nilang yung truth. Pero sa spirit, dahil umiiwas kayo na maipit, o paipit, aminin na ipit at aghanap ng ebidensya, o hindi pa kayo Berean na hinahanap nyo yung patunay, sa spirit, alinlangan kayo. So malalim tong salitang alinlangan. Hindi natin makwento to sa Great Commission kasi although malapit-lapit na rin. Ito yung in-emphasize ko dun sa Mark. Okay? Marami pang pwedeng i-emphasize sa Great. Yung they shall take up serpents, believe it. Next week na yan. Okay, ano pang nabanggit dun sa ano? O yung dinala na sila sa ano? Tapos parang Book of Acts na to, dinala na sila dun sa Jerusalem, tapos malapit na mag-Pentecost niyan. Nobena. Yung nobena, hindi kasama sa Great Commission. So yung nobena, siguro topic na ng Pentecost yan. So yung events sa loob ng nobena, ano kayo nangyari? Yung events papuntang Pentecost, ano kayo mga types niyan? Another broadcast yan, bukod lampas sa Great Commission. Okay. Although, sa loob ng 40 days, wala pang novena yan. Lipat, kay John na tayo, John. By the way, bigyan ko kayong pagkakataon. Sino yung gusto mag-report sa John? O sino gusto magtanong para ubos mag-extend? Wala? Okay. O Sister Yed, John. Sister Yed. Handa niyo anak niyo. Mamaya, kung sa bagay, meron pa kayong workshop na huwag kayo umalis until hindi nakapagtanong ang anak niyo kahit moro-moro lang. Kung sasabay kayo sa paglago. Sister Yedel, dyan na tayo. Sige po. Kung meron pa sige, go. Yung picture pag meron kang ikukwento, may isang picture siguro ganyan. Sige, go. Anong chapter start? Hello? Wala. Hello po. Hello. Naririnig na, naririnig. Sa ano po, so John 20, chapter 20 verse 1 to 18. Yung empty tomb. Pumunta si Mary Magdalene sa libingan. Tapos nakita niya wala tong laman. So pumunta siya kanila Simon Peter at sa iba pang disipulo. Tapos sinabi niya na may kumuha kay Jesus. Then si John at Peter tumakbo sa libingan. Nakita nila yung linen doon, pati na rin yung nakalagay sa ulo ni Jesus. Pero hindi pa rin nila naiintindihan na kailangan bumangon muli ni Jesus mula sa patay. Tapos saka sila bumalik. Ngayon, umiiyak si Mary. Tapos may dalawang anghel doon at nagpakita si Jesus na napagkamalan, napagka,
napagkamalan niyang hardinero. Tas nang makilala siya ni Mary, tinawag niya si Jesus na Rabboni. Tas, tas sinabi ni Jesus na, "Touch me not, for I am not yet ascended to my Father." At at nang at nasabihin ni Mary Magdalene sa iba nilang kasamahan. Then sa John 20 verse 19 to 21, Jesus appears to his disciples. Sa unang araw ng linggo na magkakasama yung disciples, nagpakita si Jesus sa kanila sabay, sabi ng, "Peace be with you." Tas pagtapos niya, pinakita niya yung tagiliran niya at yung, kamay niya. Then sa John chapter 20 verse 22 to 29, John appears to Thomas. Si Thomas, hindi niya kasama yung ibang mga disciples nung dumating si Jesus. So, sabi niya, hangga't hindi niya nakikita yung mga bakas ng pako sa palad ni Jesus at hindi na papasok yung daliri kung saan binaon yung pako, hindi siya maniniwala. Tas nakalipas ng isang linggo, nagpakita ulit si Jesus sa mga disipulo kasama na si Thomas at sinabi ni Jesus kay Thomas na ilagay yung daliri niya dito at tingnan yung mga kamay niya, na wag na siyang maghinala at maniwala na. At tinawag siya ni Thomas na my Lord and my God. Then sa John chapter 21 verse 1 to 14, Jesus and the miraculous catch of fish. Pagtapos, nagpakita ulit si Jesus sa mga disipulo niya sa pangatlong beses sa Sea of Galilee. Pasingit. O, bago tayo sa isda, pangingisda, pasingit muna. Pinaliwanag ko na yung ayaw niya pahawak, di ba? Kay-click kasing oras natin eh. Dito tayo sa my Lord and my God. Exam ko kayo. Nung nag-expression si Thomas, my Lord and my God. O, ano yung paliwanag? Kung narinig niyo na yung paliwanag ni Brother F. Ano yung paliwanag niya dyan? Of course, kinuha ko lang yan kay Pastor Velconce. Ano yung paliwanag ni Brother F noon? At least may sumagot na hindi ko alam. Yung mga baguhan na naintindihan ko, yung mga hindi active naintindihan ko. Pero Barmenan, obligado ka sumagot. Permanent indwelling. Indwelling? Si Yed? Tama yan. Sige, iba pa. Hindi po ako yun, si Sister Sydney po ata yun. Sydney? Tama yung sagot pero hindi pa yan tapos. Sige. Diyos si Kristo, di ba? Sabi ng iba. Sagot So, po ni Mama, Brother. nasagot ni Mama. Indwelling din. Sagot ni Mama yung my Lord daw si Kristo. Tas yung my God yung ama na kay Kristo. Mas maganda si Remy kay Sydney. Okay. Sino pa? May dagdag kaya? Wala. Laliman natin. Hindi ko sa bagay. Hindi ko na yan tinuro noon, no? Gadget lang ako dati. Progressive na tayo ngayon. Si Kristo talaga yung Baka Diyos. kayo may progressive kayo. Ha? Diyos. Kristo ay Diyos? Diyos talaga dyan si Kristo. Siya talaga yung tinutukoy. Pero hindi tayo tutol sa terminology. Ako nga walang hatol eh. Hindi ko hinatulan. Pero unawa na lang ayusin. Unawang ayusin. Yung terminology, Diyos si Melchizedek, Diyos si Kristo. Ganon din dapat term, Diyos din tayo. Okay. Moses, Diyos. Pero ano tayo? Umabante tayo. Siyempre, yung paliwang ni Pastor Villagonza, nakita ni Thomas ang ama na kay Kristo. Yan din ng Hebrews 1:8. Dahil thy throne, O God. So, spoken word apologetics, eisegesis na yan. Tinatawag kong eisegesis yung spoken word, yung progressive. Ang exegesis, kung ano lang yung nakasulat. Yung eisegesis, labas sa nakasulat. Yan na rin term ko, extrapolation. Extrapolation. Ang interpolation, yung nasa loob.
Extrapolation na sa labas. Okay. Ito yung progressive natin, ha. Kung paano si Kristo ay pagka-Diyos, halimbawa lang ni Kristo ang bride. Mangyayari sa bride. Para siya naging Melchizedek, tayo rin magiging Melchizedek. Tayo magkakaroon ng pagka-Diyos, magiging kapantay ng Diyos. Yan ang tunay na kumpletong larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos may pagka-Diyos. Kasi akala mo larawan ng Diyos, tao lang eh. Homoiousios. Hindi. Ang kumpletong panganay sa larawan ng Diyos. Colossians 1:15. Galing sa kamatayan mula resurrection. Ayan, kare-resurrect lang. So, my Lord and my God, siyempre, INC tsaka denomination. INC, nagulat lang, no? Sa denomination, siyempre, either Trinitarian ka o oneness ka. O kahit sa kasamahan ko, abot nila yung tamang Godhead. Ay, curious ako, ano kayo paliwanag na Ilibera kung mukhang Unitarian na sila, ano kayo paliwanag nila dyan? Same din kaya na yung Ama na kay Kristo. Ito, progressive pa tayo. Kung ano yung nangyari kay Kristo, mangyari sa atin. So, my Lord, yung tinawag ni Thomas na my Lord and my God si Kristo, tatawagin ng millennial people ang bride. Hindi lang sa millennium, sa eternal age mostly. Sa millennium parang transitory pa lang yan eh. Transitory. Parang 10-7 na human angel sa unawa. Pero sa eternal age, yun na talaga. No? Na you are like Jesus Christ. Jesus Christ is our elder brother. Yan. So progressive lang yan sa parting to. Marami pa tayo tungkol sa John, no? Yung doubting Thomas, kailangan natin ng patunay. Kasi patunayan mo. Anong ginawa ni Thomas? Binigay ni Kristo ng patunay. Hawakan mo yung kamay ko. Hindi ako multo. The Spirit does not have flesh and bones. Yung may sabi ni Kristo. May another topic dito eh. Flesh and blood shall not inherit the kingdom of heaven. Ibig ba sabihin walang dugo yung glorified body? Flesh and blood type sa carnality. Eh nung binanggit ni Kristo, a spirit does not have flesh and bones. Type na rin yan. Wala ba yan dugo o meron? Yung dugo niya naging glorified din. May dugo pa rin. Pero yung glorified na dugo, yan yung aura na nagbibigay ng power at buhay dun sa physical na laman. No? Okay, yung Zoe life ng Diyos. Punta na tayo sa isda. Sige, tuloy na, Sister Yed. Mahalaga sa atin, patunayan natin. Ito, hindi ko pa nadagdag. Hindi mo ito nabanggit eh. Blessed is he that you saw me and believe. But blessed are those who did not see me and believe. Binanggit ba yan dyan? Sister Yed, binanggit ba yan dyan? O lahat kayo mag-confirm, binanggit ba yan dyan? Opo. Sa dyan. Nakita mo ko sa kakaniniwala. Pero mas mapalad yung hindi nakakita, pero naniwala. Okay. Sa denomination, parang wala nang bereyan patunay dyan, ano? Kailangan lang blind faith. Hindi yan blind faith. Kailangan pa rin maging bereyan eh. Ano yung type na to see is to believe, pero yung iba, hindi pa nakita, by faith, naniwala na. Mas mapalad yaong hindi pa nakakita, naniwala na. Ito yun. I-type natin, bigyan natin ng application sa atin. Hinihintay nyo pa ba mapariwara ang anak nyo saka kayo maniwala sa mensahe? May nangyari sa atin yan. Ako pa nga, inakusahan, nag-eksperimento ko sa pamilya namin. Hindi ako nag-eksperimento, kayo ang nag-eksperimento. Marami ng ebidensya. Hindi kayo nagpapaalalahan sa isa't isa, kaya hindi kayo natatakot. Di para lang batingaw, no? Sirang plaka. Pero pag may nangyari na, saka kayo maniniwala.
Minsan may nangyari na nagbubulag-bulagan pa eh. Kaya kailangan tayo magpaalalahan talaga. I-apply natin. So hindi na yan tungkol sa Godhead, kay Kristo, sa topic noon. Tungkol na yan ngayon. Ang Kristo sa panahon ngayon, yung salita. Ano ba yung pinapagawa? Tayo na yun eh. Ano ba yung pinapagawa niya sa atin? Yan ba yung progressive revelation? Yan ba yung totoo? Propesya ba talaga sa Diyos yan? O invento lang na aral ng tao? Pwede nyo patunayan eh. Kasi marami nang nangyari. Huwag lang kayo magbulag-bulagan. May nangyari na nga, nagbulag-bulagan pa, gagawa kayo ng excuse. Kasi hindi pa kayo nag-iipit sa susunod na generation. Sa apo. Makipag-coordinate. Ang master key lang dyan, makipag-coordinate, makipag-reckoning. So, ang leksyon dito, huwag nyo na hintayin in the flesh. Huwag nyo na hintayin na natas tribulation ka na. Huwag na hintayin na matigas na yung puso, nahirapan ka na. Habang maaga pa, ipatupad mo na, makipag-coordinate ka na. Schedulean mo, may madali na version naman yan eh. Oh, madaling version yung pinalista ko kay Star Ami. Kunwari, assert ka lang, sourcing conflict ka lang. Patenyente mo, hindi ka maabala. Huwag mo na hintayin, humirap ang kalagayan. Sabi ko nga sa isa, babalik. Pag hindi mo yan tinupad, babalik sa'yo na mas mahirap. Akala mo hindi ka apektado. Apektado ka kasi mali ang doktrina, kanya-kanya tayo. Alam niyo ba, pag mayroong isang kapatiran, hindi pa to hindi pa to kamag-anak. Kapatiran to. Sabi sa Bible, pag masakit ang isang kalingkingan, masakit ang buong katawan. Kung tunay kang part ng body of Christ, hindi pa yan kamag-anak, kapatiran yan ha. Kung tunay kang kamag-anak, part ng church, mas matindi pa. Mas may leverage pa, may authority pa, may ano pa. May utang tayo sa isa't isa. Ang utang natin sa isa't isa, mag-akayan tayo sa isa't isa, makialam tayo sa isa't isa, mangortrata tayo sa isa't isa. Ngayon, pag inatras mo yung sarili mo, laman yan ha, wala akong pakialam sa iba. Ano mangyari? Babalik, may palo ang Diyos sa'yo. Yung maperwisyo ka, pati ikaw madamay, o ikaw pa mag-alaga ng bastardong anak, etc. Ikaw pa yung utangan, kung ano-ano pa, bantaan. Isipin mo, palo ng Diyos yan. Kasi dapat, tayo, kung may sakit ang kalingkingan, sakit ng lahat yan. Kailangan nagtutulungan lahat. Hindi ang doktrina ng apostol na humiwalay. Huwag tayo makikialam. Huwag tayo mag-intervention. Bayaan mo sila. Oh. So, kung ano yung desisyon ng bawat magulang, tama yan sa Diyos. Huwag mo sabihin mali. Oh. Huwag mo kausapin. Bayaan mo sila, Diyos na yung bahala sa kanila. Yan yung doktrina ng demonyo, sinasabi ko na. Huwag kayo padaya sa ganun. So katulad kay Thomas yan, huwag nyo na hintayin. May ebidensya. Yung hindi nakakita pero naniwala. Dahil may ebidensya. Faith, Hebrews 11:1. Faith is the evidence of things not seen, the substance of things hoped for. May evidence kahit hindi mo pa nakita. May ebidensya si Thomas kahit hindi pa niya nakita. Ang dami ng saksi eh. Kailangan pa niya, maliban na hawakan ko siya. Maliban na hawakan ko siya. Ganun na rin yung mga Espinosa o yung mga detractors ng Bible. Ang daming namatay dahil sa patotoo na yan. Tapos, tingin mo, inimbento lang nila yung pagkabuhay mula sa patay. Kung totoo yan, seryosohin nyo, maano kayo, ma-revive kayo, ma-excite kayo. Okay, abante na tayo sa pangingisda. Mahalaga yung binanggit ko kasi yan yung mga aral na sa events. Pero wala yun sa Great Commission. Itong pangingisda, malapit na to sa Great Commission. O sister yan, makingisda na. Meron nilang comment dyan eh. Kung nangingisda sila, ibig sabihin, akala nila balik lang sa dati. Hindi. May Great Commission yan eh. O sige, sister yan. Hello. Para yung feed my sheep. Meron pa dyan yung ano eh.
if he will remain until I come back, what is that to you? Hindi yan Great Commission, ano yan? Yung mga hidden revelation yan, hindi nakasulat. So, pakikwento na Sted, yung pangingisda. Sige po, Hello. Okay. Go. sa John 21 verse 1 to 14. Picture din. Sa pangatlong beses na magpakita si Jesus sa Sea of Galilee na si Simon Peter, Thomas, Nathaniel, tas mga anak ni Zebedee at dalawa pang disipulo. Nangisda sila tas si Jesus nasa pampang na pero hindi nila namalayan na si Jesus yun. So, hindi pa sila nakakahanap ng isda, sabay sabi sa kanila ni Jesus na iba to yung lambat nila sa kanan ng bangka at makakakuha sila. At pagtapos si Juan nagsabi na it is the Lord. Saka sumunod sa pangingisda yung iba pang disipulo pagtapos inimbita sila ni Jesus na kumain. Sa John 21 verse 15 to 19, Jesus reinstates Peter. Bago may tuloy, stop muna. Hello, bago may tuloy. Yan ba yung sinabi ni, wala silang mahuling isda, tapos sinabi ni Kristo, doon mo ihagis yung lambat, saka sila nakukuha na maraming isda. Yun ba yun? Nabanggit mo ba yun? Opo. Hello? Okay. Mag-share muna ako tungkol dyan bago tayo pumunta sa come and dine. Then the disciples came to land, the fish fish upon the fire. Okay, dito muna tayo sa pangisda. Kanina pa sila, matagal na sila, isda ng isda, wala sila makuha. Pero nung sumunod sila sa instruction, saka sila may nakuha. O, anong mensahe na? May nakikita ba kayong tayong nasa hukom, mas naintindihan nyo to? O, pwede kayo mag-comment. Mag-comment kayo. Ano ibig sabihin yan? Ano yung mensahe sa atin yan? Ano pa yung madalas kong terminology sa ayaw sumunod sa instruction? Yung madalas nagreklamo, Mother Francis, nade-delay lalo. Ibig sabihin, hindi nagagawa. So, walang Ang term ko, hindi reklamo. May term ako kaysa reklamo. Hindi, yung part na yun, Yung gusto niya, paraan niya. Hindi, yung ano lang mo na sabi niya wala kami nahuli eh. So parang Yung walang mahuli pa ng type na wala na kaming magagawa. Nangangatiran ba? Wala na magagawa. Oh. Yeah. Wala na kaming magagawa, yan na lang yan. Oh, suko na, wala nang tawag-tawag reckoning, wala nang report, wala nang konsulta. Basta hanggang dyan na lang yan. Parang kayong nag-decide, no? Parang si Judas. yung parang walang paraan na. Wala na ibang paraan, no? Wala na Para ibang bang ikaw na yung final revelator. Ikaw na yung final apostle. Ano yung tawag ko dyan? Yung pinipilit mo yung paraan mo. Ano yung tawag ko dyan? Unahan kayo sa pagsagot. Sariling discussion. Sariling diskarte. Sa Bible, yan yung self-righteousness. Gusto ng Diyos, ang righteousness niya, suotin mo. Yung sarili mong righteousness, huwag mo suotin kasi filthy rags yan. So, marami tayong sariling diskarte. Hindi natin alam labag sa Diyos kasi kulang lang tayo sa unawa eh. Ang kailan natin, kung berean tayo, ito, hindi natin na-realize, no? Labanan ng berean o Nicolaitan to o lukewarm. Magtanong ka. Konsulta mo, i-report mo. Huwag yung, buti kung wala, ikaw na titirang tao sa mundo, wala, patay na ako. Meron ka pang makukonsulta, ayaw mo magkonsulta. Tapos sasabihin mo, wala na tayong magagawa. O, yan yung type niyan. So, ano yung type ng nung sumunod kay Kristo, saka maraming nakuha? O, pwede kayo mag-comment. Ano yung type nung sumunod sa instruction?
So, sumunod sa training. Nakinig, tumawag. Nagpa-connecta. Okay, binanggit ko kasi sumunod sa instruction eh. Pagkaberean yan. Okay, inaamin ko, hindi pa ako perfect, kaya nga palpak-palpak. Try ko. Actually, bukod sa parang sugal, no? Baka akala mo, baka mali ka rin eh. Susugal ako eh. Ano ba'y mawawala sa'yo? Isang tawag, laway, isang minuto, 15 minuto na pag-report. Ano ba'y mawawala sa'yo? Kinortrata mo na kahit walang mawawala sa'yo. Hindi ka naman kailangan magpusta ng 1 milyon para lang tignan kung totoo yan o hindi. Konting konting abala lang eh. Konting abala lang yung pagtawag. Kasi ginagawa natin sa doktor yan, sa school, sa ospital, sa eskwelahan, sa trabaho. Sa SSS, sa benepisyo, ganyan. Konting abala lang to. Malaking sugal ba to? Hindi. Pagkaberean ng damay dito versus lukewarmness. Hindi, zealousness versus lukewarmness. Pero pagkaberean din to. Kasi pag ikaw nag-decide sa utak mo, wala ka nang magagawa. Sarili mong diskarte yan. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. So follow instruction, may bunga. Sino dito, hindi ko naman tinataas na perfect ako pero kailangan maging berean kayo eh. Sino dito, sinubukan at nagkatotoo na bunga nga. Kaya, magpatotoo lang kayo Barmenan, patotoo ka, Jerry, o sino ba, iba pang kapatiran. Sino dito pwede magpatotoo? May bunga, may tama instruction na to. May bunga eh. Maraming isda. O sino dito pwede magpatotoo? Huwag kayo mahiya. Palakasin lang yung church. Palakasin nyo lang yung mga nanghihina. Sister Remy, napatunayan mo na ba? Oo nga, may bunga. Sister Ann, Sister Lisa, Sister Conching, Brother Jose. Sino dito nakasaksi? Oo. Tama yung pabasa report. Tama yung assert. Tama. Napatunayan mo, di ba? Kahit yung unschool, kahit yung kung ano pa. Homeschool. Hindi mo kailangan ng yung to cease to believe. Madaling patunay, marami ng ibang halimbawa. Homeschool, totoo ba na may maling impluensya sa school? Di ba? Mas doon ang sugal. Ayun ang mas sugal. Totoo ba yun? Napatunayan nyo ba yun? O baka ayaw nyo lang aminin kasi laman nyo pumapalag. So, maging berean kayo. Totoo yan. Yung Nicolaita kasi kahit nakita totoo, ayaw lang umamin. Ang berean, walang pride yan. Kahit galing sa kaaway niya, galing sa kinamumuhian niyang tao, nire-recognize niya nangungusap ang Diyos dun. Yan ang pagkakaiba. So follow instruction, no? Malaki ang bunga. Ang bunga natin hindi yung dami ng tao o yumaman ka o gumaling ka sa physical na sakit. May tanong ako ba dali? Ang bunga natin, Word of God, bunga natin yung new man in Christ, yung in development sa tao. Bilisan natin O sige, Brother Jose, bilis lang. Yung sa pangisda, may tanong lang ako. Kasi nung nangisda sila, wala silang makuha. Sabi ni Kristo, doon mo ihagis. Ibig sabihin sa ibang part ng lugar. Ngayon kung sa atin no, sa grupo natin, kung dito na tayo mga lagi mangingisda, hindi ba na matatawag din natin ang kuha niya na sariling diskarte? Kasi yung dawa ng Jehovah, hindi lang sila naka-exclusive sa kanila kundi sa lahat ng kuha kasi ang pangisda, kumukuha ka ng bago So Brother Jose, binira din ako, may nagbira sa akin yan. Gusto ko malaman yan niya to, no? Ang turo ko raw, sariling church lang tuturuan. Wala yata rito. O sige. Nung binira ako na puro sariling church lang tuturuan, hindi yan ang turo ko.
Pero balance tayo eh. Ano ang instruction natin, kailangan natin turuan yung loob. Kailangan din tayo na magturo sa labas. Ano yung ebidensya? Yung 2B. Pag hindi ka nag-2B, bansot ka. So, sino ba yung 2B natin ngayon? Hindi lang tagalabas, pati tagaloob. 2B rin yan. Labas at loob, 2B. Dati kasi, syempre, labas lang ang 2B. Pero yung masawig sa traditional yung labas lang 2B. Bakit? Yung 2B yung evangelization. Kasi, sa ibang church, hindi na nila in-evangelization. Miyembro na nila. Parang denomination yan, di ba? Walang training, walang teaching, walang discipleship. Parang evangelize lang evangelize. Lumalaki na lumalaki ang church. Pero mga walang laman. Oh. So, tuloy ang evangelization. Pero, kailangan meron ding pagtuturo sa loob. So, mali yung nagsasabi, puro ka na lang dun sa loob wala ka sa labas Bakit? Hindi ba share lang live? Nag-share ba kayo live? Panglabas yan So maliban na kontrata mo, na disciple mo, na formal to be mo online, hindi po maturuan ng hukom yan. Siyempre matuturo pa lang natin sa anong revelation bang di niya abot. Sa baptism, sa Godhead, sa restoration, sa end time Elijah, sa original sin. Kailangan pag-aralan yung, di ba, kailangan kayo mag-aral para makapag-witness. So mali ang turo na ang iisdaan lang natin loob at labas, iisdaan natin ang follow instruction, hindi lang ng convert ng tao ang follow instruction, umaabante ka ba, nagiging berean ba yung anak mo, naging berean ba yung asawa mo, nagkukonsulta ka ba, humingi ka ba ng saklolo, nagtatanong ka ba, kinokontak mo ba yung doktor kung nalimutan mo yung reseta. Nalimutan mo instruction. Magtatanong ka ba sa mekaniko o sa coordinator ng Grab? Nagtatanong ka ba sa ospital, sa eskwelahan, sa kung ano-ano pa? Diba? Masinop tayo dyan Bakit hindi tayo masinop patungkol sa training sa spiritual ng pamilya? Hindi tayo nagtatanong. Tingnan mo, sino sa atin matanong? Madalang. Ibig sabihin, labanan yung laman nyo. Siyempre, may nakaabang lang Diablo na wala yan, na hindi importante, huwag ka na mag-ano dyan. So, kailan tayo magtanong? Yan ang leksyon ng follow instruction. Hindi lang yung dami. Baka kala mo dami ng isda, tao. Hindi ko winawala yung tao na makaakay ka ng tao. Pero hindi yan pamparami lang ng tao sa loob ng fellowship. Yung taong nasa loob na ng fellowship, yung maraming isda, type ng paglago yan. Paglago niyong spiritual. Diba physically, nag-aabot tayo ng prosperity. Kaya umabot tayo sa karera, mataas na pinag-aralan, mataas na trabaho, mataas na sweldo, mas malaking pagkakitaan. Kaya lumalagari tayo kahit puyat na. Ganon din yan spiritual. Gaano karaming kayamanan na ba naipon? Gaano karaming revelation na ba? Gaano karaming disiplina na ba natutunan natin para mag-witness sa labas? O hanggang ngayon, late pa yung gising, di tayo nag-a-assert, walang Pero pag ibang tao, didisiplinahin natin sarili natin. Pag sa Panginoon, sige, late kayo magising, wag muna kayo mag-unschool, unahin natin yung gawain bahay lang, o grocery, etc. Huwag tayo mag-EA. Baka malaya kayo maglibang-libang muna, bakante muna oras. Hindi ko muna kayo hihigpitan. Mr. Ami, dapat mag-PM ka kung nagawa mo, hindi. Kasi stepping stone pa lang yan. Yung 1, 2, 3. No? Pag hindi ka nag-PM, yung confirmation, baka hindi mo magawa. Follow instruction. Okay? Kasi hindi lang dami ng tao, kundi yung lago nila. Grade 6 ka na, o high school ka na ba? Hindi, laki-laki mo na, wala ka, di ka pa graduate ng nursery. Diba? Ganyan tayo spiritually. So, magising na tayo, follow instruction. Kasama sa instruction, magkonsulta, makipag-coordinate. Mr. Ami, ang last instruction mo, i-PM mo kung nagawa o hindi nagawa.
close coordination, confirmation. Okay, tuloy na tayo. Nasa pangpang na sila. Sister Yed, pangpang na. The disciples came to land. Come and dine. Okay. Bread and fish upon the fire. Sige, report, Sister Yed. Malapit na matapos. Sa John 21 verse 15 to 19, tinanong ni Jesus si Peter ng 3 beses ng mahal mo ba ako, sabay nag-utos na alagaan ni Pedro yung kanyang mga tupat at pakainin. At sabi na, Feed my lambs, feed my sheep. Sige, shortcut ko na lang, sis, para bukas natin i-detalye, no? Ganito, makulit si Kristo, di ba? Medyo naiyak na si Pedro sa kaka-follow up ni Kristo eh. Mahal mo ba ako? Alam mo yan, Panginoon. Yung pag-ibig kay Kristo ay pag-ibig sa kanyang mga kawan. Feed my lambs. Later, sinabi niya, feed my sheep. Ano ba yung pagkakaiba? Yung lambs, baby pa. Yung sheep, malaki na. So, see them all the way through. Tapos, nagtanong si Pedro kay Kristo, anong gagawin ni Juan? Kasi si Juan nakahilig sa dibdib eh. Sabi ni Kristo, ano kung sa'yo kung pagbalik ko nandyan pa siya? So, may nagtuturo, hindi namatay si Juan, no? Okay, may kinalaman niya sa Book of Revelation, nakita niya, at si Juan, pinakamatagal na nabuhay, hindi siya napatay. Yung iba napatay, siya natiring buhay. Bukas ko na i-detalye yan. So, yung Great Commission next week yan, ha? Yung sinabi ni Kristo, sino mang kasalanan yung patatawarin sa kanila. Okay. So, closing prayer, kayo magpatuloy sa tanungan. Pakilapit ha, wala marinig. Sabi po na pagpatawag ng sabi na kasilabi sa akin po na sinabi po yung kapasakin sa pagpapit na patawag niyo sila sa akin sa tatin para kakasahap na nakakasipag po sa akin po ang pag-ibig sila. Gusto naman po yung